Ang akin lang, ang pakay ko ay kakalat. At least, merong mga taong nakakaalam kung ano talaga ang angas ng mga kultong tutuan to. Si Jerry Esquilario, Jan Ahok, Rosalie Sanico, Karen Sanico, na matagal ko nang tinatawag na isang drug lord ka pa rin hanggang ngayon. Isa ka pa rin hinahabol sa batas. Kaya ikaw, Karen Sanico, kaya ka nagtatag ng mga private armies dyan gamit ang mga tauhan ng bayanihan para nga naman hindi ka na maghirap pang manguto, para hindi ka na maghirap pang galing talaga sa from the scratch na ikaw ay nakapagtayo ng isang grupo. Hindi, sinindikato mo lang din. Kasama si Mama Nena. Kaya, kasi naman, kung hindi dahil kay Mama Nena, wala kayong madadalang mga tao. So, kaya ngayon, ang pag-aano naman ni Jerins, ang mga ginagawa ni Jerins is approve. Galing kay Karen Sanico at kay Mamerto Galanida na ganun ang gagawin. So, isa pa palang, isang madaling araw mga kaibigan. Nung pag-akyat pa nila, isang madaling araw, alas 12 ng madaling araw, napansin at narinig ni Jeng, yung ating nagsasalita, ating in-interview kagahapon, narinig at sila ay nag-aaway ni Jan Ahok, yung bugaw na, no? Nag-aaway sila isang hating gabi. At ito ay nagsasabi si Jerins, naka-hazard yung sasakyan sa labas ng bahay nila. Naka-hazard yung sasakyan ni Jerins dahil gusto nang umuwi ni Jerins Kilario. Gusto niya nang umuwi. So, ngayon sabi wala naman pala, ayoko na. Hindi ko na kaya mga paghihirap ng mga tao. Uuwi na ako. So ngayon, naghihisterical si Jerins, buti na lang, napakalma ni Janet Ahok at napapasok doon sa kwarto. Napag-usapan na, huwag kang ganyan dahil mabubulabog ang mga tao pag gawin mo yan. Napapag-usapan ang lahat. So ngayon, ang naging nangyari na usapan pala is, bibigyan na. Pagbibigyan na si Jerins, yung Diyos nila, pagbigyan si Jerins Kilario kung ano man ang gustuhin nito, including ang mga babae, kung sino yung gustuhin niya, ay mangyayari at mangyayari dahil nga merong taga-kumbinsi na isang bugaw, dalawang bugaw pala, sila yung magkukumbinsi sa mga bata, sa mga minors na nagugustuhan ni Jerins Kilario na magsabi, na pagsabihan, na i-recruit na pumayag yung bata dahil ikaw bata ay napakaswerte mo. Kaya pumayag ka na, napakaswerte mo. Ikaw ay andyan, dediretso ka sa langit. Pagdating ng araw, ikaw ay nakaupo sa tabi ng trono ng Panginoon. So, kailangan pumayag ikaw. So, kaya yung iba is napapapayag. Doon natutulog at nakikita ni Jeng Plaza na doon yung babae, papalit-palit hanggang magdamag, mga kaibigan. So, yun ang nangyayari. So, ngayon, buti na lang, nakumbinsi ni Jan, ni Karen, at dahil nung araw na yun, nung kinabukasan, nung nag-away sila ni Jan Ahok at ni Jerins, kabukasan ay nagpatawag ng meeting. Si Karen, si Mamerto, si Rosalie at si Jan Ahok.
Yun ang pinatawag at nagkasundo sila dahil lahat ng mga gawa doon, ang pagmi-meeting nila ay laging wala si Mama Nena. Hindi pinapaalam nila at bawal hanggat maari hindi ipaalam kung ano yung mga pinag-usapan nila ni Karen Sanico. Yung mga sindikato, hindi nila pinapaalam. Bagkos nagagalit sila pag si Mama Nena ay pumunta doon, bibisita sa hirang na Diyos, at ang hirang na peking Diyos ay pinagtataguan pa ang ating mahal na Mama Nena. So hanggang sa iyon na, namatay na ang Mama Nena. At ang ikinamatay is, brutal kong sasabihin mga kaibigan ko, na siya, ang aming butihing leader ay nilason. Kagaya ng paglason nila, nung Ale, na si Lori Kaindoy, nilason nila mga kaibigan, nilason nila si Lori, pinauwi ng Socorro. So, ang paglason nila, sorry ha mga kulto, the way nilang pinapainom ang Mama Nena doon sa mga halo-halo, doon sa mga halo-halong mga ugat ng puno, na mga mapapait daw talaga. At magtaka kayo mga kaibigan, dati, yung may mga pinapainom silang mga gamo, mga ugat ng kahoy, ang nagtitimpla ay si Jeng. Tinitimplahan yung iba't ibang klasing ugat ng kahoy, hahaluan ng bawang at saka maraming bitsin. Siyang nagtitimpla, siyang nagpapakulo nun, mga kaibigan, si Jeng. Pero nung time na kay Mama Nena, hindi na si Jeng ang gumagawa. Diba? Hindi na si Jeng ang gumagawa at nagpiprepare. Iba na. So, kung wala silang ginawa kay Mama Nena, kung hindi nila nilason, bakit hindi si Jeng ang nagpakulo at gumawa yung inumin ng founder ng bayanihan na kanilang sinakop, no? Kung wala silang ginawa, bakit hindi si Jeng ang inutusang magpakulo ng mga halamang ugat at nilalagyan ng bawang at vitsen? Bakit iba? So, meron silang tinatago at may ginagawang hindi maganda. Dahil isa pa, si Mama Nena ay may mga maintenance. May mga maintenance na mga gamot. Ngayon, hindi na pinapayagang makababa ang pobreng Mama Nena. Hindi na. Dahil nga, si Jerins na daw ang bahala dahil siya ay doktor. At siya ang gagamot sa aming butihing Mama Nena. So, umpisa nun, naging mahina si Mama Nena. Humina yung kanyang resistensya hanggang sa nagiging bedridden. Pero ang pinapalabas nila, ang worry nilang ipinapalabas ay naging naatake si Mama Nena ng heart attack. Hindi naman po pwede yun. So, gaya nga ng sinabi ko, kung hindi nila pinatay si Mama Nena, bakit hindi si Jeng ang nag-prepare ng mga pinapainom nila kay Mama Nena? Bakit hindi si Jeng ang nagbigay? Kasi sabi niya mayroon daw tumbler na nire-refill ni Jeng ang isang tumbler ng mga inumin na ibigay doon sa mga teenagers, sa mga minors na nagustuhan ni Jerins na doon patutulugin sa kwarto niya, no? Hindi si Jeng ang dahil si Jeng ay isang tagasunod at malaking respeto ni Jeng kay Mama Nena. Siya pa nga ang nagpupoison sa mga ng mga bata na kung ayaw mo naman kasing mag-asawa, bakit
Bakit ka papayag? Ba't hindi ka uuwi na lang? Kasi nga, ang paparusahan daw is yung mga magulang. Ang magpaparusa sa kanila, yung mga bata ay yung mga magulang, sasabihin na, ikaw ang nagdala sa amin sa kahihiyan kay Senyor Aguila. Kaya pumayag ka na lang. Kita nyo mga kaibigan, ang mga magulang mismo ang nagkalulo sa kanilang sariling mga anak. Kagimbal-gimbal, ano? So ngayon, namatay ang Mama Nena. Namatay. Hindi na pinapunta sa sa doktor, wala na. Wala na rin. Hindi pinaalam kaagad sa mga members at hindi pinapaakyat ang mga So, nasabi ko na yan, no? Nasabi ko na yan. Namatay si Mama Nena is June 27. Namatay naman ang kanyang nag-iisang anak na mayor din ng Socorro, July the 5th. So, ngayon ang naghihingalo or yung sasabihin ko rin, nilason din nila ang anak ni Mama Nena na mayor ng Socorro. Nilason din nila dahil nga 8 days later na namatay si Mama Nena, si Denya na naman ang namatay. So before yan namatay, ang lahat ng mga leader ng kulto ay pumunta doon sa Surigao del Sur. Lahat sila pumunta, mapa Janjan, mapa Rosalie, mapa Karen, ito si Jerin Skilario. Nandoon sila sa Surigao del Sur. So ngayon mga kaibigan, nalaman nila at alam nila ang galaw. Alam nila. Kasi nga, nung nahihirapan ng huminga si Mayor Denya Florano. Tawag ng tawag mga kaibigan ang magkapatid na Ralna Florano and Raldin Florano. Tawag ng tawag sa kanila. Hindi mabilang. Tawag ng tawag sa kanila. Alam nila, nakikita ni Jeng, nagre-ring ang telepono, hindi nila sinasagot. Hindi pinapasagot. Hanggang sa may nakapag-text na nawala na si Mayor Denya Florano. Tawag ulit. Sinagot na nila ngayon. You see? Ang calculated nilang hindi namin sasagutin. Hindi namin sasagutin to dahil nahihirapan, nagdideliryo. Pag nadala yan doon sa sa doktor, baka ma-flash out yung mga poisons na pinapainom o tinuturok ba sa kanya. Sorry sa mga anak. Si Ralna at ni Raldin. Mataas ang aking paniniwala na ang inyong lola at ang inyong nanay ay nilason ng mga sindikatong sinamba ninyo. Dahil nga pagkatapos nung nailibing naman ang butihing mayor, nag-declare na sila na nilaunch nila ang Omega de Salonera Foundation. So wala na ang bayanihan. Wala na ang bayanihan. Doon na sila gumawa ng open air na yung pang-aano nila sa mga bata. Pag-aasawa ng pipila yung mga bata para piliin ni Janet at ni Janet Ahok at ni Rosalie na ito yan sila. Pwede silang ito, i-partner natin yan dito. Kahit pa ang mga may kapansanan na lalaki,
pipili sila ng yung maganda. Papag-asawan niya doon sa dahil ang sabi pag ikaw pumayag, babae, ikaw ay diretso sa langit. Hindi na makaayaw ang babae kahit pa yan bungi, bulag, at tawag dito, gutay na yung mga dahil nga, hindi nila bibigyan na mag-say no ang kahit sino. Kasi nga, ang daw si Jeren Esquilario, ang tagapagligtas at tagapagparusa. Parusahan niya muna ang mga bago ikaw ay makaakyat sa langit. Bago ikaw ay makasakay sa ulap. Yun daw ang sinabi sa kanila ni Jeng. Tsaka sa asawa niya para sila ay hindi bumaba. Step by step mga kaibigan na para magmamadali ang mga tao na gawin at tapusin ang gustong mangyari ni Jerens na yung pinatayo nilang mga, let's say yung dome, pinantay nila yung bundok, yung bukid mga kaibigan, hinukay, pinantay at tinayuan. Kasi ang sabi, yung tinatayo nilang yung tinatayo nila ay gagamitin. Pag nag-end of the world na, doon, yung lugar na yun, doon ipoproclaim ni Jeren Esquilario. Doon niya daw, yung lugar na yun na pinatayo, gamit ang mga skilled na mga members ng bayanihan, walang bayad mga kaibigan, nagmamadali pa sila. Minsan hindi na umuwi sa kanila mga bahay dahil nagmamadali nang makita ang end of the world dahil sila ay pinapramisan ng kulto, ng Panginoon ng kulto na sila mamaya ay magkaroon ng bahay na ginto. Basta lang ngayon sumunod ka sa utos ko. Kahit ano pa yan, kahit pakainin kita ng tain ng kambing at ikaw ay makasakay sa ulap at ikaw ay bibigyan ko ng isang kabayong puti. O, mantakin nyo yan mga kaibigan. Yun ang promise na sinasabi ni Jeren Esquilario para lang hindi umalma ang mga tao at mga bata sa kanya mga kaparusahan na ipapagawa sa mga tagasunod niya. Kasi nga, maghirap ka ngayon at mamaya bibigyan kita ng bahay na gawa sa ginto at makakasakay ka at magkaroon ka ng iyong sariling kabayong puti. At mapapasakay kita, matitikman ninyo ang kung paano sumakay sa ulap. Mantakin nyo yan mga kaibigan, no? Grabe, no? Hindi, kung ako siguro excited na akong mamaya pa at diretso na ako, ikiklaim ko na yung bahay kong ginto sa kanya, no? Grabe, grabe. Kaya pala ang mga tao, kahit anong gawin niya, sumusunod at sumusunod pa siya. Sila kahit pa sabihing magsinungaling ka para sa akin. Nagsisinungaling. Mga sinungaling sila mga kaibigan. Lahat ng nandyan sa kabihan. Mga sinungaling. Kasi tinuruan ni Jeren Esquilario na magsinungaling. Okay. Tapos na tayo doon, no? Nilason nila yung mag-ina. Nilason. Eto na ngayon. Binaka pa ni Jeng ang sinabi ni Rasi na may mga baril. Siya mismo ay nakakita sa mga baril, sa mga armas ni Jeren Esquilario na nakasabit lang doon sa kanyang, kung saan siya nakatira na tinatawag viewing. May mga baril, mga kaibigan, M16, M14, M4, more or less, mahigit kumulang 10. Kasama si
kasama ang mga leader, kasama si Karen Sanico, kasama sila ni Janjan, kasama si may mga baril. At nung tinanong ko kung meron din bang mga baril si Mamerto Galanida, sabi niya, wala daw siyang personal knowledge na meron nga, pero siguro ang kanya mga anak meron. May mga baril. Isinigundahan niya, mga kaibigan, na ang baril ay isang requirement sa kanila as a members. Na kung ikaw makapagbenta, bumili ka ng after mong naibigay na yung share ng mga kulto sa pinagbentahan ng bahay nila, meron pa nga daw nagbibigay ng 75%. Mga kaibigan, ibibigay doon kay Jerins. At sila ay mag-parte-parte. Pagparte-partihin nila yan, mga kaibigan. Ito isang parte kay Jerins, ito sa nanay ko, ito kay Janjan, ito yan kina Karen at hating kapatid, mga kaibigan. Kaya pala, ang mga kulto ay walang pakundangan kung gumastos at lumabas ng kapihan na hindi na nangangailangan ng gate pass. Hindi na nangangailangan. At sinabi niya pa na siya mismo ay nakakita at pinakita ni Karen Sanico noong bumili si Karen ng 5,000 pirasong mga bala. At dinidistribute niya yan sa kanyang mga batos. Dinidistribute ni Karen Sanico. Kitang-kita ni Jeng. Kitang-kita ni Jeng na ganun. May mga baril na mga high-powered na mga baril. Kung nasundan nyo siguro yung grabe, mga kaibigan. Grabe ang kanilang ginagawa sa tao. Grabe. At saka noong namatay na pala si Mama Nina, personally, nagbigay ng abuloy si Congressman Matugas. 150 or 20. Anyhow. Instead na ibigay ang abuloy na pera doon sa mga apo, ang pera na yon ay dinala ni Jerins Kilario doon sa mga kaalyado or kapamilya ng mga ahok sa Siana, Surigao del Sur. At si Jerins Kilario, ipinamigay ang 100+ thousand pesos sa mga tao doon dahil siya ay nagyayabang na ako, si Senyor Aguila, isang asyendero sa Kapihan, Surigao del Norte, ako'y merong mga tauhang mahigit 5,000. Oh, mayabang. Ang mga isda, ang mga kuha na mga mangingisda, na mga masasarap na mga isda, kanilang dinadala doon lagi. So ngayon, nung natanong ko is, kaya pala at pumupunta sila doon, ay meron silang connection na para i-protect sila. Kaya kung maalala ninyo, mga kaibigan ko, nung mga live ko nung nakaraan na sinabi kong may umapaw yung mga rebeldeng, umakyat sa taas, wala na silang matulugan, sa lungsod sila natulog. Sa bahay ni Pendok, isang pamangkin ni Mamerto Galanida. Doon pinatuloy ang mga armadong tao na galing sa Surigao del Sur. Kaya gaya ng sinasabi ko, pag nagtagal, pag hindi sila na-stop, ang Socorro ay isang hub ng mga sindikato at walang magagawa ang ating mayor at saka mga tao na nakatira doon, magiging sunod-sunuran sa gusto ng mga kulto. Yun ang totoo. Yun ang totoong mangyayari. Kaya, grabe ang alam. Ang daming alam
ni Jeng Plaza, ang daming alam dahil nga siya ay at kahit nga sila mismo, si Jeng at saka yung asawa niyang si Daya, pinag-asawa sila ni Jeren Esquilario. Si Jeren Esquilario ang nagbigay kay Jeng ni Daya para sila ay magiging mag-asawa dahil ayaw ni Jeren Esquilario na ituloy at pag-asawahin si Daya kasalin doon sa kanyang boyfriend, talagang kanyang minahal. Hinihiwalay ngayon ni Jeren Esquilario. Ganon din si Jeng. Meron nang minamahal si Jeng. Pero pinaghiwalay ni Jeren Esquilario at sila ngayon ni Daya ang pinagpares. Buti na lang ngayon, silang dalawa ay nagka-developa na. Na bumaba sila dahil hindi na nila kaya ang panluloko nila sa tao ng mga kulto. At nung bumaba na si Jeng, mga kaibigan, nakailang beses siyang sinundo. Sinundo ng sabi ni Jeng yung black na itim na van. Kasi nga, ang laki ng kawalan ng mga kulto sa pagbaba ni Jeng. Ang dami-dami mga kaibigan. Ang daming mga expose na hindi na mabilang. Hindi maano na lahat totoo. Lahat totoo.